yung panawagang ito ni Marcos dyan sa ASEAN Assembly na yan ay magkaroon naman sana ng resulta para naman hindi tayo masyadong nabubuli. Okay? Binubuli na nga, pinapasok pa ng kung ano-anong mga katarantaduhan ng mga China. Habang busy ang mga politiko dito sa Pilipinas sa pagsisiraan, sa kagagawa ng kwento sa isa't isa, mga filing ng mga hindi natin alam kung deserving ba o hindi, no? Tumatakbo, mga politiko na bigla nang namang nagsulputan, artista, vloggers, and name it, the Philippines have it. Okay. Si Presidente Bongbong Marcos naman ay busy pala. Okay. Nasa ibang bansa sa ngayon at umattend dito sa ASEAN Summit sa Yangshan. At pagkakaalam ko hindi kay Sara ipinagkatiwala ngayon ang bansa kundi sa ibang mga kabinete niya. So, nandoon siya ngayon para syempre balita kung ano na ba nangyayari sa Pilipinas at kung ano pa yung mga dapat gawin. And part of this pagpunta niya ron is kanyang binulalas ang hinanakit natin sa ginagawang katarantaduhan ng mga China sa West Philippine Sea. At bago po ako magpatuloy, issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasasabi ko at binibigay kong opinion dito sa aking mga content, ito po ay pangunawa ko lamang na sa tingin ko tama. Kung maaaring mali sa inyo, please leave it on our comment section so we can discuss further kung ano man po yung inyong mga saloobin. Katulad ko, ako po yung nagpapahayag lamang ng aking saloobin at opinion sa aking mga naobserbahan, nakikita sa ating bayan. Alright, so balikan po natin yung video or itong content na gusto kong i-share sa inyo na kung saan nasa isang summit ng Asian country si Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pagbisita doon nagsalita na siya dahil alam naman natin itong mga barko ng mga Chino na to is nagkalat na sa West Philippine, di ba? Kaya ang gulo na ilang beses na nilang binatter cannon at alam ko may nasaktan pa na mga mangingisda natin na tinataboy nila gamit yung mga malalaki nilang barko. Tapos sasabihin nila sila yung binubuli. Di ba? Grabe. Kayo pa ang may lakas ng loob na magsabing binubuli kayo ng mga mangingisda ng Pilipinas. Di ba? So, sa kanyang pagbisita roon, ipinahayag niya ang kanyang saloobin at ito nga yung kanyang mga nasabi na kung saan hindi niya nagugustuhan yung nangyayari sa South China Sea. Na kung saan yung tension doon is parang wala lang. Di ba? So, ito po yung buong mga sinabi niya. So, it is regrettable that the overall situation in the South China Sea remained tense and unchanged. We continue to be subjected to harassment and intimidation, which is totoo. Baka tulad ng nabanggit ko kanina, ilan ng mangingisda natin ang tinataboy nila and even yung mga nagsusupply ng mga gamit o pangangailangan ng mga kasundaluhan natin doon sa West Philippine Sea, isinaharang nila, di ba? Ilang footage na mayroon pa nga silang binangga talaga na barko ng Pilipinas na I don't know kung ano nangyari, kung ano yung nag-claim ba tayo doon dahil may damage at alam ko may nasugatan ding mga tripulante ng ating mga naglalayag na barko or mga balsa, bangka na pumupunta rin sa West Philippine Sea kasi meron din tayong mga kasundaluhan doon na nagbabantay. Di ba? So, yung talagang yung intimidation at harassment nila, ramdam na ramdam at kitang-kita yun. No? Nasamantalang tayo na yung nanalo doon sa dispute na yan. Parties must be earnestly open to seriously managing the differences and to reduce the tensions.
The definition of concept as a self-restraint does not yet enjoyed consciously. Walang nakikita nyo naman yung ginagawa ng mga Chekwa. Ginamitan pa tayo ng laser. Diba? Parang laser na para temporary blindness. Such behavior is not unnoticed by our respective publics and the international community as well, that they will require a concerted and urgent effort to adopt measures to prevent their recurrence. We call all the Asian member states not to turn a blind eyes to the aggressive, coercive, and illegal action of an external power against the Asian member state. They run counter to one of Asia's purposes to unite the region as a bulwark against external threat and conflict. Silence is the face of this violation diminishes ASEAN. So, yan yung medyo, di ba, mabigat na mga binitawang salita ni Bongbong Marcos during their visit sa ASEAN Summit. At ito ay sinabi niya habang nandoon yung ambassador ng China na si Li Xiang. So talagang pinarating na ni Presidente Marcos Jr. o yung hinaing na nakikita naman kasi talaga. Ang problema nga nito, bakit walang ginagawa yung ASEAN members, di ba? And one of those is yung China and marami pa. At hindi lang naman Pilipinas ang nabubuli nito yung mga to, di ba? Pati yung mga nakalapit na mga bansa, Vietnam. And the rest of those ASEAN country na kasi gusto nilang sakupin yung buong South China Sea. Di ba? Kasi nga naman, parang yun yung gateway. Parang yun yung main busy road ng mga ship na dumadaan. So, syempre, whoever controls it, may pera. Di ba? Ano na yan eh. Pera ang pinag-uusapan dyan and syempre, control. Kaya ganun ang ginagawa naman China. O Japan, di ba? Talagang lahat gusto nilang sakupin. And bakit nga walang ginagawa? Especially yung nasa ASEAN member. And marami na tayong ginawang mga protest, diplomatic protest, pero bakit hanggang ngayon walang nangyayari? Di ba? So, sana, yung panawagang ito ni Marcos dyan sa ASEAN Assembly na yan, ay magkaroon naman sana ng resulta. Para naman hindi tayo masyadong nabubuli. Okay? Binubuli na nga, pinapasok pa ng kung ano-anong mga katarantaduhan ng mga China. Di ba? Kung ano-ano na yung pinagagawa nila sa bansa natin. May pogo. Mga Chekwa na nagkalat dito sa Pilipinas. Na sila pa yung mga matatapang at malalakas ang loob. Bakit? Dahil sinasamantala nila yung pagiging ganid nung iba nating mga politiko na walang ginawa kundi magbenta ng karangalan ng Pilipinas. So sana dito sa pagiging bold na sinabi ni Presidente Marcos Jr., sana naman mayroong umaksyon ng kapwa natin ang ASEAN country para maayos itong ginagawa ng demonyong, sorry for the word, itong bully na China. Nakakala mo, porque malaking country sila, kung maliitin nila, yung mga katulad natin na sa third world country, ganun na lang. So kaya nga may mga samahan na sana tumulong, kausapin, or kung ano man yung dapat gawin dito sa mga Chinese government para matigil itong ginagawa nila. Dahil mayroon ng ruling na ang Scarborough Shoal is belong sa Pilipinas. Pero anong ginagawa nila? Pinipilit nila yung kanila. So I hope dito sa mga nasabi o mga pakiusap ni Presidente Marcos Jr. Magkaroon sana ng aksyon ang members ng ASEAN nations
para matigil na, di ba? Eh, yun lang kaya natin gawin eh. Hindi naman tayo pwedeng makipaglaban. Ha? Kahit suntukan lang, talong-talo na tayo. Ang dami ng populasyon nila. Di ba? Ang dami nila. Kahit nga suntukan lang, kawawa ang mga Pilipino. So, ito yung paraan natin. And, pangit din naman kasi, di ba? Walang nananalo sa gulo. Kung magkagera man, walang nananalo dyan. Lahat dyan talunan. Pero syempre, mas talo talaga tayo kung saan man natin aspeto titingnan. So, I hope yung ginawa ni Presidente Marcos Jr. is magkaroon ng magandang resulta at makatulong sa ikapapayapa ng West Philippine Sea dahil marami tayong mga kababayan na umaasa pa rin sa lamang dagat. So, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.